Abayahawa, Ishayahawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawak wartawab, abayahawa. Bawak wartawab, abayahawa. Kalhalal hawad, abayahawa alhayang. Hawad, abayahawa alhayang. Bahasa masyayak yahawasay. Bahasa masyayak yahawasay. Bahasa raw kakwadas. Bahasa kakwadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada abayahawa. Tawada. Yaman. So, topic natin, the second book of Enoch. Chapter 66 and 68 will be our study. This is the last chapter 68 sa second book of Enoch. Panghuli na. Ito na, panghuli na ito. Sa Tagalog, ikalawang aklat ni Enoch, kabanata 66 at 68 ang ating pag-aaralan. Yaman! Yaman! Simula na tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, kabanata 66, talatang 1 hanggang 8. Itinuro ni Enoch sa kanyang mga anak at sa lahat ng matatanda ng mga tao kung paano sila lalakad ng may takot at panginginig sa harap ng Yahwa at maglingkod sa kanya ng magsa at hindi yumukod sa mga diyos-diyosan, kundi sa alahayang na lumikha ng langit at lupa at hindi sa bawat nilalang at sa mga larawan. At ngayon, mga anak ko, ingatan ninyo ang inyong mga kaluluwa sa lahat ng kawalang katarungan gaya ng kinasusuklaman ni Yahwa. Sabi ni Enoch sa kanyang mga anak, ingatan ninyo ang inyong mga kaluluwa sa lahat ng kawalang katarungan gaya ng kinasusuklaman ni Yahwa. Masusuklam siya sa mga taong walang katarungan. Ang sabi rito, itinuro ni Enoch sa kanyang mga anak at sa lahat ng matatanda ng mga tao kung paano sila lalakad ng may takot at panginginig sa harap ni Yahwa. Kailangan may takot tayo at panginginig sa harap ni Yahwa. Oo, yan. Ang iba, isi-isi lang. Walang takot. Paano tayo sasabihin na tayo may takot kay Yahwa at nanginginig? Hindi natin pwede labagin ang kanyang utos. Isa, ang utos niya, bawal magsiping ang lalaking babae na hindi kasal. Ngayon, kung gawin ninyo yan, wala kayong takot. Siguro matapang din kayo, wala kayong takot sa dagat-dagatang apoy. Kailangan kasal muna bago musipingan ng isang babae. Paano naman kung hindi na pwede yung asawa ko dahil na-like it, tapos pag sipingan ko magdurugo, o di mag-asawa ka ng pangalawa, pwede naman sa Hebrew yun eh. Si King Solomon nga 1,000. Pero hindi mo maikot 1,000. Surrender ang manoy mo. So kailangan, mga 4, maximum, kaya pa ni Rambo to mag-4 eh. Yan. Pero kailangan kasal ha, hindi pwede walang kasal. Oh. Yung February 14 na Valentine's Day, satanic, festival. Yun ang mga demonyong festival. Nagsisipingan na walang kasal. Pulpak, kumikita ang hotel, apartel, motel, kumikita. Mga walang takot kay Yahwa yan eh. Dito, kailangan may takot at panginginig. Gets nyo? Okay, tuloy tayo. Basa. Exodus chapter 20 verse 3 and 5. Huwag kang sasamba sa ibang alahayam maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahwa na iyong alahayam ay mapanibuguin.
mapanibuguing alahayam. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Pero mo ha, magulang ang nagkasala, nagsamba ng idolatry ng Diyos-Diyosan. Pero ang parusa ni Aba Yahawa, Aba, Father yun ha, Aba, Yahawa yung proper name ng ating Creator. Ngayon, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. First, second, third, fourth generation ang palo, ang parusa Ang tatanggap ng sa mga parusa. sangkatauhan Ginawa ni Lord. na lumalabag sa idolatry o revolto. Lalo na ang bansa natin. This is idolatrous nation. Gumanda na sana ang administration na karaan. Ngayon, wala. Binigyan tayo ng bangag. Paano yan? Sino bang masisi dyan? Dahil tayo. Maraming revolto, idolatry. Kung may revolto ka sa bahay nyo, tanggalin nyo, sunugin nyo. Ako, dami na kong revolto sinunog. Kundi ako na lang martilyohon kayo, sunugin ko. Kapitbahay, naku, ang Diyos natin, sinunog nila, oh. Oh. Yung Diyos nyo, wala yan. Okay, tuloy tayo. Okay, ako na lang magbasa dito. Mahaba to, ha? Sa Isaiah chapter 4. 44. 44 pala. Verse 9 and 20. Verse 9 to 20. Sabi rito, walang kwintang tao ang mga gumagawa ng revolto. Okay. Yung mga gumagawa ng revolto, anong klaseng tao yan? Walang kwinta. Gusto ba ninyo tawagin kayo, walang kwintang tao ka? Okay. Kasi may revolto eh. At Walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosa na kanilang pinahalagahan. Walang kabuluhan, useless. Mga bulag at hangal ang mga sumasamba ng mga ito. Ang mga may revolto, ang tawag sa kanila bulag at hangal. Gusto ba niyo tawagin kay hangal at bulag? May mata naman nakakita, pero tawagin kay bulag at hangal. Sinabi ng Bible yan. Bulag at hangal ang mga may revolto. Ngayon, sino sa inyo may revolto sa bahay nyo? Tapon na ninyo yan. Walang power yan. Huwag kayo matakot. Para hindi kayo tawagin bulag at hangal. O, sinong hangal dito? Taas kamay. O, wala talagang sumang-ayon na hangal siya. Pero pag may revolto ka sa bahay nyo, sa ayaw mo sa hindi, ang tawag sa'yo hangal. Malinaw? Okay, tuloy tayo. kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga revolto para sambahin. Walang idudulot na mabuti. Pero mo, may naglako ng revolto. Lugan. Hulugan. Nahulugan na, dilagay niya. May ilaw, kumukititap. Nasunog ang bahay. Siya, iniligtas niya ang Diyos niya. Siya pa ang nagligtas. Yung mga gamit niya nasunog, naiwan. Ang hiligtas niya, ang Diyos niya. Baligtad. Apat siya ang hiligtasin. Tapos siya nagligtas. Kasi gusto kasi hulugan pa to. Hindi pa to na-impas. Hindi pa to nabayad. Hindi pa po nakabayad ito. Klase. Bulag niya at hangal. Oh, ayan. Sabi rito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga revolto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Oh. Ang mga gumawa dito'y tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang panday ay kumukuha ng isang perasong bakal at inilagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito at sa pamagitan ng kanyang lakas na bisig hanggang sa mahugis. Ang paggawa nito siya ay nauhaw, nagutom at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang revolto. Wow, magandang revolto. Pagkatapos ilagay niya ito sa kanyang bahay. O, nakalagay sa bahay, hindi hulugan. Ginawa niya.
Pumipili siya na at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat, tulad ng sidar, sisina at sipres. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintayin lumaki habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginawa niyang panggatong at ang kaputol naman ay ginawang alahayam. Alahayam kasi ang sapato, Diyos yun sa sa Bible ng Katolik. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. At ang isang piraso ay ginagawang rebolto para sambahin. Di ba hangal? Ang kapirasong kahoy, ginawang panggatong. Ang kapiraso, ginawang rebolto para sambahin. Isa lang pinanggalingang kahoy. Anong tawag? Hangal at bulag. Tama ba yon? Pero yan ang kinagisna natin, tinuturo natin. Ako, gising ko ng ganang religion. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-ihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumakain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay masasabi niya ng ganito, salamat at hindi ako giniginaw. Ang kapirasong kahoy ay ginawa niyang Diyos-Diyosan na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumalangin siya sa rebolto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking alahayam. Ang mga taong iyon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinerhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang rebolto ay ginamit sa panggatong sa pagluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang niya itinanong sa kanyang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang perasong kahoy. Ang mga gumawa nito ay parang kumakain ng abo. Parang kumakain ng abo. Lubusan na silang nailigaw sa kanyang maling paniniwala at mahirap na ituwid. At hindi siya papayag na ang reboltong hawak niya ay hindi alahayam. Mahirap na talaga. Kita mo ha? Sobrang hirap. Gaano kasama yung kinagis ng reliyon? Sobrang mga anak ng fallen angel kasi yung the big religion in the world. Anak ng fallen angel kasi siyempre panigan nila. Tuturuan tayo ng maling turo. Kinagis na natin, ganun na. Pero ngayon, nalalaman ninyo, kung patuloy pa rin kayong ganyan, wala na akong sagutin, hindi na kayo makasumbat sa akin pagdating ng final judgment. Si Bishop nandun sa langit. Tayo, bakit ito sa apoy? Diba nangangaral siya yung napunta tayo doon? Oo nga. Kaya lang matigas ang ulo natin dito. Wala. Di kayo magsumbat. Kung alam naman pala niya, may nakita tayo pero hindi niya sinabi. Ngayon, pwede ako masumbatan nyo. Yan. Kung bakit kailangan mo atin kayo. Ang ating producer, ganito rin ang panampalataya. Gusto niya lahat ng kasali dito ay pareho pananampalataya. Ang di pareho, out. Ganon. Kasi gusto niya na walang sisihin, hindi lang blessing sa lupa ang kanyang pananaw, kundi blessing sa pangalawang buhay. Yan. Ito, mga rebolto, di ba? Purmang hugisan o araw. Sun God, worship. Anong reliyon to? RC. Soft drinks, RC. Roman Catholic. Santa Cruz. Pupunta ba kay Santa Cruz? Tanong ko ngayon, babae lalaki. Sabi nila, may kasarihan ko yan. Santa Cruz o babae pala yan ba din? Kasi ito, hugis ng fallen angel yan. Ang fallen angel, wala silang gender sa taas, pero pag bumaba sila, pwede sila mag-gender babae, pwede rin sila mag-gender lalaki. That's why ang lahi nila, mga baybayot at saka mga tumboy. Alanganin. Bakla, alanganin.
Oh, may bayad ba dito? Tas naman. May bayad? Kaya si Direk, bayad siguro. Oh, yan, oh. Santa Cruz, Santo. Babae pala siya. Oh, yan. Fallen angel, oh. Yung cross, yung sa mga born again Christian na may cross, idolatry pa rin yan. Huwag gagawa ng imahe na kahoy, bato. Kahoy yun eh. Ginawa nila. Tapos lagyan ng ilaw. Yan. Idolatry pa rin. Oh, tulad ng gano'n, no? Tila. Kahoy yan, ha? Tapos nilagyan pag tila. Ang tila, symbolic ng ahas. Si Gabriel pumasok sa ahas. Yung nag-deceive kay Eva. Ang napalaya sila sa Garden of Eden. Yun. Symbol. Oh, yan. Oh, Jesus Christ, oh. Halos lahat ng tao sa bansang Pilipinas, kahit sa ibang bansa, ganito ang panampalataya. Ang dami talagang dadalhin sa impyerno. Dami. Dami mo talagang punta sa impyerno. Konti-konti lang sa langit. Yan, oh. Yan. Oh, yung mga tila, oh. So, nagmas sila, oh. Thursday 5, September 5, oh. Balitis to. Bago lang yan. Cross yan, oh. September 5. Ano na nga. Kapon. Oo. Si Yahawa, nagkatawang tao, namatay siya, nakabitin siya sa punong kahoy, hindi siya nakapako sa cross. Ang cross kasi, binago nila. Hindi yan ang totoong napako siya sa cross. Namatay siya, nakabitin sa punong kahoy. Kasi ang death penalty ng Hebrew Israelite, dalawa, babatuhin ka hanggang mamatay. Pangalawa, ibitin sa punong kahoy. At pwede rin ipako sa punong kahoy. Hindi talagang sadyang cross na gano'n. Kasi ang death penalty ng Roma ay ipako sa cross, pwede baliktad. Si Pedro, binaliktad pa eh. Oh. Ngayon, ang sabi kasi ni Poncio Pilato, wala mong nakitang kasalanan ito ni Yahawasyai. Ang kayong mga Hudyo sa kanya, nagparatag, dalhin ninyo yon. Kuha akong tubig, maghugas ako sa kamay na wala akong sagutin sa dugo niya. Sige, hatulan niyo sa kamatayan, sa ayon sa batas niyo. Batas ng Hebrew Israelite ang naghatol kay Yahawasyai. Bitin sa punong kahoy, hindi sa cross. Didivert ng cross para matanyag yung fallen angel. Fallen angel, pakpak o, di ba? Oh, yan. Oh, pakpak o, fallen angel o, fallen angel. Linglang na ang tao talaga, nalinglang. Oh, yan. Ahas, oh. Cross, ahas. Oh, yan, oh. Ahas, oh. Oh. Isos, Christos. Isos, Greek word to. Christos. Christ sa English. Christos. Oh, yan, ahas. Oh, yan. Pakpak ng angel, oh. Mercury ahas. drugs. So, linglang nga, oh. Oh, kita mo, ha? Ito, simbahan to ng born again Christian church, ha? Ayan, mga bishop yan, ha? May cross, may ahas pa ginagay, oh. Tumutod niya. Kahoy pa yun. Hindi, bishop pang ano daw yun? Pangkawin. Hindi po, ano yan? Born again Christian church to, hindi to Roman Catholic. Oh, Pampulutan ba? kita mo, ha? Yan. Cross. Orthodox. Cross dito. September 5, itong year na ito, nagmas sila. Basa. Revelation chapter 9 verse 20. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga diablo at sa mga demonyo at sa mga diyos-diyusang ginawa ng kanilang mga kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakikita, nakakarinig o nakakalakad man. Sa tribulation period to, pagdating ng panahon, anong sinabi? Grabe, no? Anong sinabi? Hindi. Ang natira. Ang natira Sa sangkatauhan. ng sangkatawa na hindi namatay sa mga salot. Yung salot, yung pandemic na karaan, di ba? Na ito ay hindi nagsisi.
Bakit ninisisi? Hindi tumalikod, ni tumigil sa pagsamba ng Diablo. At sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosan, ginawa ng kanilang mga kamay. Kasi hindi sila maniniwala na ang sinambal na Diablo yun, fallen angel. Galing lang kasi kung literal na ako si Satanas, sambahin niya ako, walang masamba doon. Hindi makaling lang Satanas. Mag-anyo siya ng kaliwanagan para malinglang ang tao. Mabudol niya. Siya talaga ng biruang mambulbudol. Pangalawa lang si Bangag. Kilala niyo si Bangag? Agoy. Ah. Satanin. Satan's name is God. God. Ang dami tumatawag dito. My God. Oh my God! Sa Tagalog, oh Diyos ko, yung Diyos mo, yung God mo, si Satanas yan. Yan ang nga na hindi sila tumigil kasi tayo, nangangaral, nagmaritis tayo dito para malaman nila, pero tingwatalbog sa tainga nila. Pasok dito, tumagusira. Kahit pa halos lahat tayo mga marites, pero may totoo namang marites, Dug. pangalan, God is si dug. marites to eh. Ngayon, ang purpose dito, para ma-inform sila sa katotohanan. Pero hindi nga, tawag pa rin sila dito. Sabi na, I am the Son of God. Anak ako ni God. Anak ako ng Diyos. Anak ka talaga ni Satanas. Fallen angel. Kasi ang Satanas naman, galing naman sila sa fallen angel yan eh. Hindi nag-create si Yahweh ng Satanas. Ang mga anghel, ang kikreate niya, anghel. Yung hindi sumunod nga, sumusuway, binagsak niya, fallen angel, at naging Satanas. Yun yun, ito si God. Si God real to eh. Tingnan natin ha, sorry ha. God, Babylonian writing. Isaiah 65:11, basahin natin. Actually, sa role ng grammar, kung grammarian kayo, ma-pronounce lang letter ato kung ang kasunod, dalawang konsonan. Actually, hindi naman ito pwede basahin God yan. Good yun siya eh. Kung dalawang konsonan ang kasunod, pwede na magbabago ang sound, maging ana ang sound. Katulad ng John. Di ba? G-O yan, H-N. Ang dalawang konsonan kasunod, H-N. Kaya na dyan. Ang O doon, hindi na basahin O, ana. John. Kasi dalawa ang konsonan na kasunod. So John, hindi John. O, nasaan si John? O, pero suot mo O, yun siya. O, Russell. O, ang Russell, U. Tapos, ang kasunod, dalawang konsonan. Hindi basahin Russell, kundi Russell. Pero bakit tinawag to God na hindi naman to pwede basahin God to good? Good to eh. Pero ginawa na lang O, at mismo ang Webster Dictionary, ang Merriam Dictionary, tanggap na rin nila na ang pronounce ito God. Kasi dahil dito, Yun. si God real. Basa. Isaiah 65:11. At ikaw na nakalimot kay Yahweh, na nakalimot sa banal na bundok at sumamba kay God, ang huwad na makapangyarihan ng swerte at kapalaran. Si At God. ikaw ay nakalimot kay Yahweh. Ito talaga ni Yahweh, yung proper name ng Creator natin. Hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Lord. Yahweh. Na nakalimot sa banal na bundok at sumamba kay God. Pero dahil ginawa nilang oto, God na rin. God, ang huwad na makapangyarihan Swerte. ng swerte at kapalaran. Linglang ang tao. Linglang. Ginawa ang sao ng God. Kaya, Kung grammarian ka sa buenas. English, hindi mo basahin God yan, good yun. Pero ginawa na lang God, pati ang dictionary, Naloko na. lahat, sumang-ayon. Sumang-ayon. Katulad sa extreme media, sumang-ayon, kasi may lagay. Ang mabuti na lang may social media, nabibisto ang mga ginagawa ng mga bangag. Pero kung walang social media, maliling lang. Kasi ang mainstream media, nababayaran eh. Di nila sinabi nga na-admit pala sa ospital kasi nagbubuga ng mag-asawa ang Mrs. President at saka Mr. President. At naghingalo. Ngayon,
ngayon, itong ginawa nilang God sound para dito ang maano. Kita mo yung paano pangliling lang. The full Nasa inyo yan. And fortune. Dito, atin kayo, wala naman itong sa pilitan eh. Basta pilitin na kayo. Nasa inyong desisyon na yan. May freedom tayong malayang magpili sa tamag mali. Pero kung mabili mo ang mali, desisyon mo yon, walang ibang sisihin, sarili mo lang pag nasa sa dagat-dagatang apoy ka na. Ganon. Ngayon, ano ba ang nakasulat sa original ng Genesis chapter 1 verse 1? 1, basa. Genesis chapter 1 verse 1. Sa simula, nilikha ni Alahayam ang mga langit at ang lupa. Bara asayat, bara alahayam at hasamayam wat haratasa. Hebrew to ha. Sa Tagalog, sa simula, nilikha ng alahayam. Alahayam yun eh. Hindi God. Pero ginawa ng God. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa English, in the beginning, God created the heaven. Alahayam yun oh. Alahayam hindi yan God. Bara asayat, bara alahayam at hasamayam wat haratasa. Hebrew Bible to. Original Bible. May sinabi si Dr. Jose Rizal ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa karoroonan. Kailangan lingunin natin ang pinanggalingan ng Bible, original Bible. Ano bang nakasulat doon tayo maniwala? Kasi kung doon ka maniwala sa Bible, nasa gitna ng ginawa, Allah. Yari na. God na ang gilagay, Diyos na, hindi na yan totoo. Na makita. Hindi ka makarating sa karoroonan. Yan nangyari. So, alahayam, title po yan ni Yahweh. Katulad sa akin, ang pangalan ko totoo, Eusebio. Alima, apelido. Palayaw ko, boy. Kasi hindi ako girl. Boy ako. Ngayon, ano ang title ko? Na-ordain ako, bishop. Katulad ng presidente natin, anong pangalan niya? Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan ang proper name niya. Anong title niya? Presidente. President of the Republic of Philippines. Ngayon, si Yahweh, anong title niya? Alahayam. Title to niya. Makapangyarihan. Hindi yan ang proper name niya. Titulo. Bilang ako, bishop. 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 Alahayam. Si Yahweh yun. Si Alahayam. Okay. Ngayon, you cannot serve both Yahweh and Hasitan. The Lord. Ito, basahin niya, Yahweh yun. Dito mo ang basa, Yahweh. Ito, the Lord, Hasitan. Yung the Lord. The Lord. Is Hatan. Baal. So maraming, pagpalain ako ni Lord, bibigyan ako ni Lord, pagpalain ka ni Satanas. Satan yan. Jeremiah 23:27. The truth that my people would forget me because of the vision they spoke of, just as their ancestor forgot me to serve Baal. Akala nila nilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitain sinasabi nila gaya ng pagkalimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. Ano yung Baal? Lord. Baal means Lord. Then we should not use the word Lord. Huwag na kayong gagamit ng Lord o sa Tagalog Panginoon kasi si Baal yan, Satanas yan, fallen angel. Si Baal. Pero maraming orang na nakaalam dyan. Kulang pa tayong mga marites. Kailangan dadami tayong mga marites para maraming magbalita. Ibabalita din sa inyo to. Pakinggan nyo. Gusto mo ba puntang langit o gusto nyo sa impyerno? Sige, yung tinatawag nyo papuntang impyerno, sige, dyan na kayo. Ayaw naman sa impyerno. Sige, ito na. Yahweh, Alahayam. Hindi yung Lord, Panginoon, Diyos ko, my God. Nako, si Satanas ang tinawag. Baal.
Did you know? Did you know Lord, the Lord means Baal, the sun god, the sun god, Aka, Aka, Satan. Satan. Hebrew Sun kasing god, word, the Satan. Diyos na araw. Paano yung Satan? Satan. Si Aka, Satan, si Lord. Si Baal, Diyos na Pero araw. yun ang kasanayan natin, di ba? Kasi yun ang sa Bible na 66 book eh. Pagpalain ako ni Lord ngayon, may anak ko, project ako, kasama ko sa shooting, salamat Lord. Salamat ka kay Satanas? Bakit hindi tungkol Satanas sa'yo? Hindi si Yahweh ang pasalamatan mo, Yahweh layam, doon ka kay Satanas ay pasalamat. Si Baal, si Lord. Yan. Si Baal. Yahweh, Yahweh, Jehovah, Satan. Sa Satanas yan. Basa. Exodus chapter 3 verse 15. At sinabi ni Alhayam kay Moises, ito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel. Si Yahweh alahay ng iyong mga magulang, ang alahay ni Abraham, ang alahay ni Isaac, at ang alahay ni Jacob, ay nagsugo sa akin sa iyo. Ito ay ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking alaala sa lahat ng saling lahi. Yan ang pangalan niya magpakailanman, Yahweh. Ay, di ba? Ano bang Tagalog ng Yahweh? Ano bang English? Walang Tagalog, walang English yan. Hindi yan yan o, sabi niya, ito ang aking Hindi nga pangalan mag-change, magpakailanman. Hindi mababago yan. At ito ang aking alaala sa lahat ng salinlahi. Hindi talaga mag-change yan. Hindi pwede mo i-Englishin yun. Oh, yan. Alam hayam. Arang hayam. Hindi talaga Maganda mag-change. Marites. Nabasa niya. Tuloy yun. Maganda ang pangalan mo, Marites. Tuloy yun. Basta sa kabutihan naman eh. Hindi naman Marites na magkialam sa buhay na may buhay, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Dear. Yan. Satan has many names. One of them is Agoy. pero sikat to sa buong mundo Agoy. Yan ang sura talaga sa Si real. Agoy. Kamay na. Huwag kayong mag-ganon-ganon sa picture Ay, yung pag nag-selfie. Panik kayo. Ganon na lang. Yung Ganon, nag-selfie malilinaw. lagi. Peace nga yan, pero peace sa Satanas. Ayun o, kamay no. Ganon na lang, tama na, okay. Wag yun. Symbolic Satan yan. Sabi na peace daw, peace. Peace na daw. Ay, ganyan. Ha? Hindi ganon. Peace. Yan yung inaano nila. Victory yan eh. B victory. Number 6 Pero yan. baka naman mapagod ka ang ganon mo na ganon. Ito sa Satanas. Mabuti, ganon na lang. Ibig sabihin, okay, approve. Tama, okay. No problem, okay. Sis, Ganon na lang. nakalayo ka ba? Pag ganyan, hindi okay. Ganon lang at sa ganon. Pag okay, ganon. Pag hindi okay, ganon. Huwag ganon. Kailan pa ako bago lang nag-umpisa pag Tingnan mo ang Vatican, the secret. The Vatican doesn't want Do you know? you to know. Yan. Si Jesus nila. Si Satanas. Si Baphomet yan eh, si Baphomet. Oo. Rebulto ni Lucifer. Oo. Pero ang real niyang mukha yan. Isang ba nila sa Vatican? Dahil, bakit nalinglang ang sa katawan? Dahil itong Bible na ito, na Good News Bible, King James Version, Dami Version, American Standard Version, ganon. Only a lie has different version. Lie, sinungaling, kasinungalingan lahat to. alin po ang Huwag kayong gagamit dyan, Bible na yan. Dahil lahat ang pinalagay dyan, puro pangalan ng Pauline Angel, Satanas. Yan nalinglang nga ang buong mundo. Dahil sa Bible na yan. Layo, lie. Ano ba ang tama? Ito. Ayan na. Holy Bible Ethiopic version. 120. Kasi ito yun ang Ethiopic version. Kasi ang Ethiopia, ang founder ng Ethiopia at emperor si King Menelik na anak ni King Solomon at ni Queen Sheba na taga Cebu, na kapatid ni Oper. sabi kasi Ito. modern na eh. Yung ko naman. Ito, ito. Oh, yan, no? Tingnan mo, The complete 54 books apocryphal,
54 Apocryphal, 6620 books, Hebrew, Jewish, Bible in Ethiopia. 120 books. Ano ito? Oh, nandito ang Book of Enoch. Polynesia. Fallen Angel, yung nalaglag ng mga hell. Okay, basa. Ethiopia. Yung Bible po. Ethiopia, galing from Ethiopia. Gusto niyang Basa. Matthew chapter 1 verse 21. At nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Yahweh dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan original, oh. Yahweh. Yahawashai. Yahawashai. Dito magsimula ang basa pag ganon. Yahawashai. Yahawa. Hirap basahin. At nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Yahawashai dahil iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yahawashai. Pero sa 66 book, ang nakalagay, Jesus. Fallen Angel. Pinalitan nga nila Fallen Angel eh. So, dapat Yahawa siya. Dapat Yahawashai. Ito pa. Ito pa ang panluloko nila. Oh. Basa. Ito. Nabisto sila. Basa. Gawa 4:12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alahayam sa kaliligtasan ng sangkatauhan. Saan matagpuan ang kaligtasan? Kay Yahweh. Ngayon, kung ang akala mo matagpuan ang kaligtasan kay Jesus Christ, hindi naman taga-langit yan, taga-imperno yan. Di dalhan yan sa imperno. Sa akin ka umasa maligtas ka? Sige, sama tayo sa imperno. Sa imperno ako ilagay, Fallen Angel ako eh. Yan. Yan ang nakakalungkot nga. Ngayon, nakikita na nyo ang katotohanan. Bahala na kayo mag-decision sa sarili nyo. Anyway, kung mag-decision kayo ng mas mahal ko ng kinagisnan kong paniniwala, Jesus talaga ako, bahala ka. Wala problema. Ikaw naman ang nasa ako eh, hindi naman ako eh. Oh. Kasi kahit anong mangyari, sa langit talaga ako dahil pinangarap kong totoo. Pero kayo, kung ayaw nyo, mahal ninyo si Satanas kasi hindi kayo maniwala sa Satanas yun, sige, bahala kayo. There was an Old Testament and there is a New Testament. How can we explain how we will know which one is better? Kasi there is an old, there is a new. Yung Sinabi ko na sa iyo na noong 70 AD, nilusob ng Roman Empire ng Israel, ang 777 books na original Bible, dinala nila sa Vatican, sa basement, at pinagpapalitan nila ng pangalang Fallen Angel. At ginawang 66 book, binakalat sa buong mundo. At yun ang nasunod ng panampalataya ng mga tao, Jesus, Lord God. Ling lang. Your version. Ha? Kaya po nagkaroon ng Bishop. Ha? Kaya po nagkaroon ng New Testament. Ang Old and New Testament, Hebrew yan. 777. Ang Old Testament, Hebrew. Ang New Testament, Hebrew. Pero ang ginawa nila sa New Testament, ginawa lang Greek. Tapos ang Hebrew nila, ginawa lang modern Hebrew. Na ang alahayam, ginawa lang Elohim. Yan ang nangyayari. Si Elohim, Fallen Angel pa rin yan. Si Inky yan, Anunnaki. Hebrew din po yun. Si Itan pa rin yan. Salitang Hebrew yun. Modern Hebrew. Hindi siya original Hebrew. Hindi ancient Hebrew. Ang ancient Hebrew kasi alahayam. Pero ang modern Hebrew, Elohim. Pero ang Elohim, Fallen Angel pa rin. Hindi sila nag-stay. Kailangan nga, ungkatin natin ang original Bible, ito. Sige, tanong. Kasi... Anong kasi? Loko-loko itong mga paring ito talaga. I know that sorry I was born as Catholic. Pero nung ako ay nasa kolehiyo, nasa high school pa lang, hindi talaga ako nagsisimba. Pero sabi ng pare, ikaw taga-check ha, every Wednesday. Kaya sabi na, Ginoo Maria, blah blah blah, hindi ko talaga kaya memorize. Sabi ko kasi pag ako ang Diyos, maiinis ako sa iyo, paulit-ulit ka na lang eh. Yes. Hindi ko type yun. Kasi memorize mo lang yun, hindi, wala sa puso yun. Only in the mind. Pero hanggang ngayon, hindi ko na memorize yun. Pagdating sa kolehiyo, ayaw kong pumunta doon sa simbahan.
Nabibilitan ako, puro Katoliko. Di wag mo tingnan yung 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 nakalagay doon. Pero ang sinasabi po kasi, sabi naman itong Christian, Yung born again Christian, branch lang sila sa Catholic. Kasi ang Bible ng born again Christian, Bible Galing pa rin ng Catholic Catholic. Unless otherwise, gagamit sila ng original Bible na Hebrew. Na hindi modern. Para ganito na ang paniniwala nila. Kasi ito, original Hebrew to. Hebrew New Testament. pero Nakalagay, Yahweh siya talaga. Oh. Yahweh siya yun. Ay, ala kaya. Oh, Yahweh siya yun. Yahweh siya eh. Pero naniniwala po ako na talagang base sa pagkakaintindi ko doon sa Bible na nabasa ko, which is King James, na niregalo sa akin ng mga kasama ko, mga Christian. Yung attorney, No, na namatay. no. Ano? He was a Christian. He was a Catholic. Ang nagano sa akin doon, kamag-anak ni Ryan Kayabyab. So, yung sinasabi nga kaya mayroon daw old at mayroon new. During the time, hindi kasi ako nagbabasa ng yung kinukulit ako eh. Gusto ko yung pusang loob ko. So, wala na sila, saka ako nagbasa ng Biblia. Sa understanding ko, Antichrist ay mga pare. Am I right? Or ano po ba? Kasi may Antichrist. Tapos, ayoko nang bagitin yung isa. Actually, sa original Bible, walang Antichrist na kasulat. Yes. Aha. Wala sa original Bible. Magtatapik tayo sa sunod. Messiah. Ang nakalagay doon, anti-Messiah. Ano yun? Yahawasay. Kontra sila kay Messiah, Yahawasay. Eh, sino yung mga anti? Yung ayaw tumanggap kay Yahawasay. Gusto na kay Jesus Christ sila. Sila yung anti. Binura nila. Pero, yung giritukin nila ang Bible, dinuktor nila, ay, ang anti-Messiah, ginawa lang anti-Christ. Para, ang mga kontra kay Jesus Christ, magmukhang kontrabida. At ang bida, magmukhang kontrabida. Ang kontrabida, magmukhang bida. Sila tuloy ang magmukhang bida. Pag ang Bible nila ang gagamitin mo. So, sa makatwid, ang nagpalit at nangligaw ay ang Vatican. iyan. Sila. Vatican Canon. Ano ba sa kanila? Vatican Canon law. Alam mo ba kung sino ang isa sa professor sa Vatican Canon? Sino ang isa sa professor? Si Adam Weishaupt, founder ng Illuminati. The New World Order na maging one world religion, one world government, and one world currency. Obvious naman eh. Obvious talaga. Yan yung totoo. Paniniwalaan mo? Tapos, ito pa. Obvious yan. Ito pa. Yung King James version nila, dalawang King James na gawa. Una yung 80 books. Tapos, kalaunan ginawa nilang 66 book. Ang si 80 books, ayun ang King James version noong year 1611. Ang tawag doon, King James version 1611, 80 books. Ginawa lang 66. Sino ba to si Haring King James? Siya ay bayot, bakla. Sinipingan niya ang kanyang anak na pogi. Di ba, yun pa rin. Kasi anak na lalaki sinipingan niya, nagpasiping din. Tapos, hindi lang doon. Sinipingan pa niyang nanay niya. Ganun kasalbay ang King James. Kasi sabihin, sa Bible tayo na King James, malapit sa original. Ano malapit sa original? Malayo pa rin. Ito, original ang binabasihan natin, oh. Hebrew translator. Kasi, bakit natin natuklasan? Mayroon na kasing Hebrew translator ngayon. Sa Google. Yun. Due respect. Paano ang bayot at tumboy? Ano yan? Anak ng fallen angel yan. Pwede demonyo rin sila. Anak ng fallen angel. Kung magbago ka. Ang fallen angel, yun ang demonyo yan, Satanas. Nagkaanak na sila sa lupa. At yung anak nila, yun yung mga bakla at sukatumboy. Lahi sila ng Lahi nila. demonyo. Ay! Yun. Wala bang tumboy dito, bakla? Tanong mo, tanong. Ha? Naliligtas pa po ba sila? Ano ba fallen angel? Sa impyerno yan. Sama-sama sa tatay niya eh. Hindi, paano po kung magbago sila? Nagbago, hindi magbabago yan. Instinct na ng blood nila eh. Ayun po. Hindi na yan. Okay. Basa. Patay tayo. Lumakad kayo sa harap ng kanyang mukha na may takot at panginginig at paglingkuran siyang mag-isa.
yumukod sa tunay na alahayam, hindi sa mga piting Diyos-Diyusan, kundi yumukod sa alahayam at dalhin ang lahat ng katarungang handog sa harap ng mukha ni Yahweh. Pinamumuhian ni Yahweh ang hindi makatarungan, sapagkat nakikita ni Yahweh ang lahat ng bagay kapag ang tao ay nag-iisip sa kanyang puso. Kung gayon, siya ay mapapayo o nagpapayo sa mga matalino at na bawat pag-iisip ay laging nasa harapan ni Yahweh, na siyang nagpatibay sa lupa at naglagay ng lahat ng nilalang dito. Kinamumuhian ni Yahweh ang hindi makatarungan. Ito lang ha. Pag halimbawa ang talent fee mo, 2,000. Ngayon, ang talent manager mo, bawasan niya kalahati. Hindi na makatarungan yan. Bakit kalahati kinuha niya? Hindi na makatarungan yan. Kamumuhian niya ni Yahweh. Relate ka. Kailangan kung bawas mo, yung tama lang as a talent manager na kung bawas niya. Pero hindi naman halos kalahati. Okay. Hindi makatarungan yan eh. 30% siya, pero Paano yan? Pumayag yung nagpabawas ng ganun. Paano di kasalanan? Eh kasi, ano na lang, napipilitan niya. Totoo, hindi naman talaga pumayag yun eh. Sino ang salarin? Ha? Silang dalawa. Silang dalawa. Nagkasundo din. Ito, Huwag na lang tayong pahalata. Baka magalit sila sa atin. sabihin na totoo, ito yung talent pin niya, 3,000. Bawasan ko 500 to. Okay, makatarungan. Pero, 3,000, bawasan ko 1,000. Okay lang ba sa'yo? Medyo okay. Pero kung 2,000 lang, kalahati mo ibawas, hindi na makatarungan yan. Tapos, siya, sugot na lang, pero pungot. Paano mo, Bishop, kung ganito ang senaryo? Sa batas, Ah, doon sa labor, I'm not a lawyer, ang agency ay allowed magkaltas ng 20 up to 30%. So sabihin na natin gahaman, 30% tinanggal. It's alright. Bakit? Kasi may binabayaran kung ano-ano, kumpanya, taxes, etc. Lahat ng mga kailangan. okay yan, makatarungan yan, 30% naman eh. Pero kung 50% bakantas, ay iba usapan. Kalahati na eh. O, hindi na makatarungan yan. Pero hindi po ba, Bishop, ganito eh. may bawas pa yun. What if? Ha? What if ang Na? nagbawas ay hindi naman agency Ayun. or natin, anong tawag natin yan? Pero pag-abuso na nga yan, kung walang katarungan na yan, huwag mas-abuso. Pala yan. Oo, kailangan tama lang. We're honest and goodness. May takot nga tayo kay alahayam nang nanginig sa takot. Wala pang hilig sa takot yan eh. Sa 2000, Nagsamantala. sa 2000, ilang percent yung 500? Mahina ako sa math. Ah. Sa 2,000? Hindi ba malaki yung 500? Sa 2,000? Oh, Okay lang yun. yung 500. Pag ang 2,000 talente, kalahati ang kunin mo, ay hindi na makatarungan yan. Pero kung sabihin mo, 2,000, kunin ko ang 500, okay pa yon. Kasi Pwede pa yon. ang nakikita Ah. ko doon, wala kang karapatan magkaltas na halimbawa, binigyan na, oo, bakit? Mm. Ano ba yung pag-ano mo dahil nag-endorse ka? Ikaw ba nagtrabaho? Ano lang Yun na nga. Dapat na- Yun na nga hindi ba katarungan? Sinabi Less na than- kamuhian ni Yawa ang Less mga than hindi 50%. makatarungan. Maybe 10% is okay. okay na. But not more than that. If they are not a legitimate, Kaya hawa talaga 10%, madadaanan natin. Sige. okay yung 10%, pero yung more than that, now we know. Oh, yun. Okay, tuloy tayo ha. Kaya wag ka Oh, basa. Hindi Basa. talaga pumayag. Dito muna. Join pag ano. Sige, basa. Bahay na lang ako. Malakay chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng alahayam upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi, bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Oh, 10% ang tinutukoy doon. Win, that's yan. Ha? Sabi rito,
dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng alahayam upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Kasi yung tahanan naman tayo ninyo, yun naman ginasto natin sa tanghalian ninyo pag bawat Sabado pupunta kayo. Doon naman kinukuha yan eh. Oo, di ba? Oo. No question. O ngayon, about that. But, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. That's why si Derek, may usapan kami na pag may release yung budget sa shooting, 100,000 ang type niya sa akin. Usapan na yan. 100,000 ang types. Tapos yung cellphone na mahalin na Samsung na ginagamit sa shooting, ibigay niya sa akin ng isa. Pag hindi niya to pa rin yan, saksi kayo. pero alam nyo, for me, it's okay. As long as na you have money to deduct that 10%. Wala problema. Wala Ang problema. problema ay kung wala. Yun. Kaya ngayon, wala naman akong ina para to give Okay. the 10%. Ituloy natin. Basa. Malakay 3, 8, and 9. Ang tanong ko nung ay matuwid bang pagnakawan ng tao ang alahayam? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Kapag hindi pala tayo magbigay ng tithes sa alahayam, isang pagnanakaw ang ginawa natin. Di ba sa gobyerno, nagbigay tayo ng buhis? Buwis. Tax. Kung nasa qualified ka na tax, income mo malaki, maliban Malaki din kung bayad. na exemption ka doon. Pero kung hindi ka nagtatax, yun, Parusa. subject sa ang iba naman, ayaw ko mag-tax kasi nakawin din sa nakaupo. Ganun. Pero huwag mo bayan, sila magnakaw ba sa honest to goodness siya nagtax. Dito naman, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang alahayam? Hindi talaga matuwid. Nakawan mo. Ngunit pinagnakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Ang 10 bahagi, 10%, ang handog, bahala ka ng magkano. Ay dagdag. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ng buong bansa. The entire nation pa ang nagnakaw. Pero mo sabi na ito dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng alahayam, ito tahanan, upang matugunan ang pangailangan ng ating tahanan, upang matugunan para pagdating ng Sabat, may pangluto tayo para sa tanghalian. Dito kung kinukuha. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit, may bintana ng langit, at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Tuloy-tuloy ang project natin sa showbiz. Palakpak. Go. Yaman. Ngayon, ang offering naman, di ba tayo sa offering? Kasampo at saka Ikapo. Ano yung ikapo? Ikapo is 10%. Ang handog ay bahala ka na kung magkano. Ang ikapo kasi, 10% yun sa English. 10% o ikapo. 10 nga, 10. 10 bahagi. Ikapo, ang tawag doon. Shortcut lang yan eh. Ngayon, sa offering naman, sa 2 Corinthians chapter 2, verse 9 to 8, tandaan ninyo ito. Tandaan natin huwag tayo malimot. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. At ang magtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Offering yan, ayon sa pasya. Pero sa tithes, ikasampo, 10%, 10% talaga sa income. Halimbawa, may 100 kang tanggap. So, 10 pesos. Pero ang offering, bahala ka, piso ba? 5 piso pa, 10. Offering, nasa iyo yun. Pero ang sabi dito, pag magtanim ng marami, ani ng marami.
Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling kasya, maluag sa loob at hindi napipilitan lamang. Hindi nagbigay na parang may samang loob. Sapagkat iniibig ng alahayam ang kusang nagbibigay ng may kalakasan. Kapagalakan. Magagawa ng alahayam na pasaganain kayo sa lahat ng bagay ng higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ano ang gagawin pag wala pang pera? Di wala. Nakabase kasi sa pera mo eh. Wala. Kung wala, di walang tayos. Walang kabilang dumating eh. Kung mayroon lang. Halimbawa, may dumating ka. Nakatanggap ka ng 5,000. O, magkano yung 10% mo? Sa 5,000, 500. 500. Sa 500 ba? 5,000. 500. Ang offering, bahala ka na. Kung piso ba, 2 piso, 10 piso, 50, 100. Pero ang sabi dito, ang marami itanim, marami anihin. Kunting itanim, kunti rin anihin. Pero magbigay ayon sa kanyang pasya. Sa offer yun, sa offer yun. Oo, sa offering yan. Okay. Ang tithes 10%. Basa. Kung titingin ka sa langit, naroon ng Yahweh. Kung isipin mo ang kalaliman ng dagat at ang buong ilalim ng lupa, nandiyan ang Yahweh. Sapagkat nilikha ni Yahweh ang lahat ng bagay, huwag yumukod sa mga bagay na ginawa ng tao. At iiwan ng Yahweh at paglingkuran ang mga bagay na nilalang ni Yahweh. Lumakad kayo, mga anak ko, sa pagpapahinuhod, sa kaamuan, katapatan, sa pananampalataya, at sa katotohanan, sa pagtitiwala, sa pag-ibig, sa isa't isa. Pag-ibig, pagtitiwala sa isa't isa. Kung sa langit, nandun si Yahweh. Sa ilalim ng lupa, nandun rin si Yahweh. Nakikita ni Yahweh ang lahat nating ginagawa. Sa lihiman at sa hayag. Kita niya. Kasi walang makatago. Listado tayo sa lahat ng kalukuhang ginagawa. That's why, honest to goodness na lang tayo gumawa. Magpakabait ka talaga. Hindi lang, mabait ako pag matulog, pag gising ako salbahe. Hindi. Gising at tulog, laging mapait. Tama, mali? Tama. Pumalakpak. Yan. Kasi kitang-kita tayo ni Yahweh. O, tuloy. Wala. Isa pa. Yun. Mapalad ng matuwid na makatakas sa dakilang paghatol, sapagkat sila ay sisikat ng higit pa kaysa sa araw ng 7 ulit. Sapagkat sa mundong ito, ang ikapitong bahagi ay inalis sa lahat. Liwanag, kadiliman, pagkain, kasiyahan, kalungkutan, paraiso, pagpapahirap, apoy, hamog, na nagyelo, at iba pang mga bagay. Inilagay niya ang lahat ng nakasulat upang basahin at intindihin ninyo. Wala to sa Bible na 66 book, ha? Inalis nila to. Pero nasa original Bible kasi natin kinuha. O, tingnan mo, ha? Inalis di sa mundo. Pero inilagay niya ang lahat ng na nakasulat upang basahin at intindihin ninyo. Eh, paano? Tinanggal ng Vatican ang ibang aklat. Yan ang problema. Tapos, papalitan ka ng prayer na memorize na Aba, Ginoong Maria, napuno ka sa grasya, tampo mo kami na makasala, karon sa oras aming kumatay. Ora po nobis. Ora pro nobis. Tapos, gano'n na. Wala po ako naintindihan. Wala ka naintindihan daw, no? Pero kanina, may tatanong po ako kasi parang Sige. Maya, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 67, 1 and 2. Ang Yahweh ay naglabas ng kadiliman sa lupa at tinakpan ng mga tao at si Enoch at siya ay dinala sa itaas. At ang liwanag ay muling dumating sa langit. Nang makausap ni Enoch ang mga tao, nagpadala ang Yahweh ng kadiliman sa lupa at nagkaroon ng kadiliman at tinakpan nito ang mga lalaking iyon na nakatayo kasama ni Enoch. At dinala nila si Enoch sa pinakamataas na langit, kung saan naroon ang Yahweh,
At tinanggap niya siya at inilagay siya sa harap ng kanyang mukha. At nawala ang kadiliman mula sa lupa. At muling dumating ang liwanag. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Dirapture siya. Tapos pinabalik siya ng 30 days doon. Pagkatapos bumalik siya uli. Nagdala ng aklat ng 366 books. May pabasa. Ang dami na. Kung marami Oo. Ngayon. O, tuloy. At nakita at hindi naunawaan ng mga tao kung paano dinala si Enoch at niluwalhati ang alahayam. At nakatagpo ng isang balunbon kung saan nakatagpo ang di makikitang alahayam. At lahat ay nagsiuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Okay. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 68, verse 1 and 10. Si Enoch ay pinanganak sa ika-6 na araw ng buwan ng Siban at nabuhay ng 365 taon. Dinala siya sa langit noong unang araw ng buwan ng Siban at nanatili sa langit ng ika-6 araw. Isinulat niya ang lahat ng mga palatandaang ito ng lahat ng nilikha na nilikha ni Yahweh at sumulat ng 366 na aklat. At ibinigay ang mga ito sa kanyang mga anak at nanatili sa lupa ng 30 araw. At muling dinala sa langit sa ika-6 na araw ng buwan ng Siban sa mismong araw at oras kung kailan siya isinilang. So, yan ang Grabe, ah. buhay ni Enoch. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Dala siya sa langit. O, tuloy. Kung paanong ang kalikasan ng bawat tao sa buhay na ito ay madilim, gayon din ng kanyang paglilihi, pagsilang at paglisan sa buhay na ito. Sa anong oras siya ay ipinaglihi, paglipas ng 9 na buwan, ay ganoong oras din siya ipinanganak. Si Matusalem at ang kanyang mga kapatid, ang lahat ng mga anak ni Enoch ay nagmadali at nagtayo ng isang dambana sa lugar na tinawag na Akusan, kung saan si Enoch ay dinala sa langit. Doon siya, bandang Akusan, kinuha. Dinala sa langit. O, tuloy. At kumuha sila ng mga hain na baka at tinawag ang lahat ng tao at naghain ng hain sa harap ng ni Yahweh. Ang lahat ng tao, ang matatanda ng bayan at ang buong kapulungan, dumating sa kapistahan at nagdala ng mga regalo sa mga anak ni Enoch. At sila ay gumawa ng isang malaking piging, nagsasaya at nagsasayang 3 araw, at na nagpupuri sa alahayam, na nagbigay sa kanila ng gayong tanda sa pamamagitan ni Enoch na nakasumpong ng lingap sa kanya, at na dapat nilang ibigay ito sa kanilang mga anak mula sa salin lahi mula edad hanggang edad 10 yaman. Verse 10 na to. Verse 10. Verse 9. No? Number 8. Yaman. Yaman. Hindi amin. Yaman. Yaman. So, ito yung buong chapter niya. Ngayon, ito. That, Ayan, ayan, Yung Holy Bible. Like Enoch 1, Enoch 2, Jubilee. Yan. Ngayon, tingnan mo the Ethiopian Bible was a different... Wait lang po. Wait lang daw. Ang pangalan ng Bible. Sinusulat niya. Sinusulat niya. Picturean mo na lang kasi. Picturean mo na lang. Ayan. Picturean mo na lang mas madali. the Ethiopic Holy Bible. Ethiopian Bible, Holy Bible. Yan. Bakit different ba? Ethiopian Bible, why so different? Kasi original nga siya. Ethiopic. Iba talaga. Ayun, Ethiopian. Ayun na. Ipasa. The Book of Enoch, the Ethiopian Bible. Hindi yung Book of Enoch na kuha mo doon sa Lost Corrupted yun. Kasi yung Lost Book doon ay doctorated rin ng Catholic. Kailangan Ethiopian talaga. Yung nasa apps, kumuha kayo. Hindi na siya Tanong accurate kasi, ang kanta. yung ibang tanong ko, hindi ko may tanong sa iba, nasagot ko. Oh, yan. Ito, last, basa. Ngayon, yun. Sige, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 47, verse 6 and 7. Sa gayon,
ay ipinapaalam ko sa inyo, aking mga anak, at ipinapamahagi ang mga aklat na ito sa inyong mga anak, sa lahat ng inyong salinlahit. At sa gitna ng mga bansang magkakaroon ng pakiramdam na may takot sa alahayam, hayaang tanggapin nila ang mga ito at naway higit nilang mahalin ang mga aklat na ito kaysa anumang pagkain o sa makalupang pagkain at basahin nila ang mga ito. Verse 7, at ang mga hindi nakakaunawa sa Yahweh na hindi natatakot sa alahayam ay hindi tumatanggap, ngunit tumatanggi sila. At ayaw nilang basahin ang mga aklat na ito, isang kakilakilabot na paghukom ang naghihintay sa kanila. O yan. Patay. Kayong nanonood sa YouTube channel, kayong mga Remnant Hebrew Israelite, na mga tribe of Judah, Ayaw niyo sa tribe of Enoch? Levi, tribe of Benjamin, Benjamin. na sa Amerika. Amerika ngayon, na hindi kayo tumanggap ng Book of Enoch. Katakot-takot na parusang harapin ninyo. Alam ko mga Remnant Hebrew Israelite kayo, sa langit pa rin kayo mapunta, kailang doon kayo sa bangkita o sa parang. Hindi parang Marikina, sa parang doon sa langit. Kasama ninyo mga hayop. Guguluhin kayo ng mga unggoy doon, at saka mga leon, mga tigre. Ha? I-translate nyo sa English para maintindihan yung Tagalog na salita ko. Kasi high-tech na ang mga translator ngayon. Yan. Kasi ang mga ninuno nyo, yun ang nagpatay kay Masaya, kay Hawashai. Binitin niyo sa punong kahoy. That's why kayo, bininta kayo. Naging transatlantic trade, binibinta at kinagawa kayong alipin, magtayo ng mga building sa Amerika, sa New York. Kaya yun, wala talaga, wala. Ang prophecy na sa silangan, ang mga ibong mandaragit, na maghayag, na walang takot, mahayag sa tunay na pangalang Yahweh, nagkatawang tao, Yahweh siya. Yaman! Yaman! Nasa silangan. Okay, Kasama. Nakapulog kasi ako kanina. So, ano tanong mo? Kaya kasi siya po. Ano yung summarize po ni Alakayam, ni Yahweh at ni Hawashai. Hawashai. Ang pangalan ng creator natin, siya si Yahweh. Yahweh. Nagkatawang tao siya para mag-shed ng blood, siya si Yahweh. Siya. Ang siya ay si Bior. Si Yahweh yun. Nagkatawang tao. Yahweh is Nagkatawang tao. Na ginawa sa Babylonian Bible na Jesus Christ. Pero ang Yahweh, ginawa nilang Yahweh, ginawang Jehovah, ginawang Lord. Na puro mga pangalan ng fallen angel. Tapos ang alahayam na titulo ni Yahweh, ginawa nilang God. Na fallen angel, si Gadriel. At Diyos, si Diyos. Tina mo, pinagluloko ang sangkatauhan. Alahayam. Alahayam, yan ang titulo niya, title. Powerful. O Sa Tagalog yan, ay Makapangyarihan. makapangyarihan. Sa Bisaya, makagagahong. Sa English, Almighty. Title yan, titulo. Powerful. Kumbaga, ang titulo ko, Bishop. Ang titulo ni Yahweh, Alahayam. Title of creator. Title, titulo ni Yahweh. Ang proper name niya talaga, Yahweh. Yahweh. Hindi Yahweh, hindi Jehovah. Yahweh. Kala ko pa naman, lugay na yung Diyos. Yan ang pangalan niya. Aba, Father yun. That's what tawag natin. Aba, Yahweh. Ibig sabihin, ama namin si Yahweh. Aba is Father. So, gamitin mo yung Aba. Aba, Yahweh. Kung Yahweh, bastos ka, wala kang respeto sa akin. Di mo ko tinawag na tatay. Paano kaya naintindihan yung sulat na Hebrew nung gumawa? May Google Translator na nga ngayon. Ayun kaya. Ganun ka. Kung noon pa lang sana, may Google Translator, noon pa nabibisto yan. Biro mo, Google Translator, para maganda ang pag-translate, kukunin mo premium, may monthly hulugan ka, bayad sa Google. Mo translate sa tama. Pero kailangan laging malinis ang cellphone mo, mayroon kang cleaner. Kasi pag magdumi yan, hindi rin mag-translate ng tama yon. Ngayon, ang Hebrew,
Kaya i-translate ng English, Tagalog, Cebuano, kahit anong lingwahe. Ma-translate niya through Google Translator. Ganun ka-high-tech ngayon. That's why, naintindihan. Ngayon, bistado na ang mga panlulukong simbahan na Christianity. Sino ang translator na yun? At paano niya na... Google Translator nga, yung Google ang magta-translate. Pag mayroon ka sa cellphone, may apps ka nga, Google Translator, naka-premium ka, yung Hebrew mo, ita-translate mo siya through Google Translator, lalabas doon ang English, kung gusto mong English, Tagalog, Cebuano, ang language na gusto ka. Opo. Lalabas yun. Ang translator na ang mag-translate. Opo. Ganon. Hindi po ba ang Google, sino ang gumawa at sino gumawa? Hindi na natin tanungin yun. Basta may nakalikha. Paano? Kasi Kung ayaw mo, di huwag ka magamit ng cellphone. Huwag kang gamit ng ano. Hindi po. Kasi paano kung inilihis na naman? Hindi tama naman ang translator. Halimbawa, Tagalog. Marunong naman mo translate eh. Tapos i-English mo. Halos pareho naman eh. Kasi high-tech na nga ngayon eh. Kahit mismo sa chat mo. Halimbawa, Amerikano yung ka-chat mo. O Pilipino i-chat mo. Pag translate mo, automatic mag-English yun. Salita, o maintindihan niya. Ngayon siya naman, mag-translate sa English sa'yo. Di mo maintindihan. I-translate mo Tagalog, maintindihan mo. Kaya mag-type ka kayo, i-translate mo English, pasa mo doon. Magkaintindihan kayo. Ganun ka-high-tech ngayon. Hindi mo pa na-try? Ang mga gadget. Na-try ko na, pero lahat ng yan, mayroong nag-create. I hope na hindi pasukin ni Satanas yan. Pattern na nga yun, pattern. Kasi high-tech na nga ang panahon ngayon. High-tech, high technology na kasi. High-tech technology. Hindi mo ano. That's why, yung AI lang nga, yung artificial intelligence, na kaya yung katawan mo na medyo may problema, tanggalin niya, palitan niyang katawan mo, isaksak ng ulo mo, buhay ka pa rin. Ganun ka high-tech. Sabihin mo, sino nag-ano? High-tech na nga tayo. Nasa last hour na nga tayo ngayon. Mabibisto lahat at nandito na ang high technology ngayon. Nakalagay naman Tingnan mo yung sa pelikula noon. Di ba yung pen pa na luma pa na ikot-ikot. Ngayon, di ba? Digital na eh. High-tech na nga eh. Kasi nandito na, buti mong bata ang galing na sa cellphone. Ang mga gurang, ang mga lolo di marunong, ipaturo pa sa apo. Ganon sa mga millennial ngayon. Ganon ngayon. That's why, nabibisto ang mga gawa ng kalukuhan kasi may original Bible, mata-translate mo ng Hebrew. Kunin mo yung Bible kung Hebrew doon. Pakita natin sa kanila. Anong dapat gawin sa Bible na sinasabi? Ito, translate nga. Hindi po. Para maintindihan. Tatapon o kung papaano? Tatabi na lang. Yung Bible na 66 book, huwag mong gamitin yan. Satanic Bible yan. Daligaw ang lahat ng tao doon. 66 books nung laman ba? Paano kung malalaman? 66. Nakalagay yun sa... Nabibilang Ito ba lahat? Bilangin mo pa nga lang. 66 lahat yan. Lahat. 66 lang. Meron din yan sa table of contents yata. Ito, Hebrew Bible. Meron yan. Nakalagay yan. Hindi mo mabasa yan. Pero pag idaan yan sa translator, ma-translate yan. Tutubuin ako. My goodness. How I wish na matuto ako nito, pero mukhang mamamatay na ako. Yan ang prayer natin ngayon, opening prayer, Hebrew yun. Abay hawa, abawa kortawab, abay hawa. Yan, Hebrew yun. Kalhalal, hawad, abay hawa, lahaya. Ano po yan sa Tagalog? Basa, masyayak, ihawsay, basa, mlaw, kakada. Mga Hebrew yun. Nahilo na yung libro. Huwag mo na kasi basahin. Sa Huwag mo na ganito. maintindihan. Basahin ko yung sulat ng ano. Hindi yata tama. Eto, dito na. Yan. Ang alphabet ng ancient Hebrew, ng Paleo-Hebrew, abagada hawa sa katayaka laman nasa ay patasa kwarasata. Yung baybayin halos pareho. Abakada gahamana ng para sa tawaya. Yung demodern na abakada gaha ilamana ng para sa tawaya. Ang Hebrew naman demodern na alif bet jimil dalit hiwaw sinti titsukab lamid minusami kay pitsariko kasintaw. Mas mahirap. Professor ako sa Bible school ng Hebrew. Therefore alam kong Hebrew.
Nag-aral ko ng Bible School, Hebrew, Greek, alam ko. Tapos pagdating ng panahon, naging professor ako sa Hebrew sa Bible School. Kasi kabisado ko. Tapos nakita ko ang original Hebrew, binigyan ko sa Ethiopia, translate. O yan, na-create natin. Mai-inlove sila sa akin pag natuto ako niya. Bawal ha, bawal ang shipping na walang kasal. Alam ko, balo ka, pero maraming malukso sa'yo. May inlove. Bawal naman, matigas Oo. lang ulo. Kayong apat, puro kayo mga balo. Ito, hiwalay lang to isa. Sila na Hindi, may niya kami ng tatlo. Ayan, mga balo to. Yung tatlo lang, Oh, tatlong balo nga, kasama ka na, Marites. Ito, hiwalay lang sa sawa. Itong tatlo, balo. Pero tandaan nyo, huwag nang magpasiping na hindi kasal. Naintindihan mo, ha? Kailangan kasal, antay ng kasal. Hindi naman talaga. Mali. Ang? Mali naman talaga dapat. Oo. Ano lagay? Practicean? Oo nga, yung ginawa lang praktisan. Mali yun eh. Ang tawag kasi doon, illegal possession of shipping. Kung mayroong illegal possession of firearms, Individual respect sa iba, para sila. Oo. Alam na nila yun. pero ang atin, sabihan lang natin, bahala sila mag-desisyon sa sarili natin. At least, hindi naman tayo mapupunta sa impyerno, sila naman. Tama. At least, nasabi natin. Yun lang, payo lang. Bahala na sila mag-desisyon. At least, nasabihan natin, dimaritis natin sa kanila. At nalaman nila, yun ang marites na good marites. Hindi bad marites na nakialam sa buhay na may buhay. Tapos wala naman maitulong. Yan. Ngayon, dito kasi sa atin, pag pumunta kayo rito, require na mo attend para malaman ninyo. Hindi naman na pipilitin mag-membro, hindi ganon. Require lang ma-attend. Ngayon, sa inyo na ang desisyon kung maniwala hindi. Dahil ako, sure na ako sa langit. Kayo, kung sumunod, langit. Kung ayaw, impyerno. Mas maganda Yun. yung hindi pinipilit. Kasi pag pinipilit, lalong, ano ka? Oo. Wala nga pilitan. Piniliwanag ko lang. Bahala na kayo magdesisyon. Pero ang maganda po, kasi kahit nakakatulog ako, nagsisinkin sa utak. Kasi yung mga tanong ko noon, kasi nagbabasa ng Bible. Nung Ngayon, wala na yung mga Agam-agam. yung mga born again na kaibigan ko, Ngayon, nasagot na ang tanong mo noon. may nasagot po, although mayroon pa. Oh, si tanong mo ulit yung hindi pa nasagot. Sige. Hindi mo na ngayon po kasi Susunod ko lang. Sige. nag-analyze kasi ako. Okay, ngayon, dadako na tayo sa closing prayer. Minsan pa po aming Yahawa na aming tunay na Aba Yahawa Alayam, nagpapasalamat kami sa mga kaluluwang idinako mo upang makilala kanila ng lubusan. Ang dalangin ko po sa kanila sa iyo ay patuloy bigyan ng kaunawaan ang diwa ng kalooban nila upang lubusan nilang maintindi ang mga aral na ipinagkatiwala mo sa amin. Mahayag nawa ang inyong banal na pangalan sa kanila at sa kanilang mga tahanan. Magdala nawa ng kaligtasan ang mga pag-asang ito sa kanila ngayon. At mula sa araw na ito, ay patuloy na muling maibalik ang kanilang pagkakakilanlan sa iyong paanan. Aming dakila at makapangyarihang Aba Yahawa, tunay naming alahayam, patuloy na ikaw ang nakakasiyasat ng laman ng puso at isip naming lahat. Batid mo ang aming mga pasanin, mga problemang dala-dala mula sa aming mga tahanan. Alam mo ang aming mga kalooban, batid mo ang aming mga pangangailangan. Sa lahat ng mga bagay na mayroon kami ngayon, ay aming hinihingi ang iyong lakas, ang iyong patnubay, ang iyong kaligtasan na magdala sa amin ng kapahingahan at kapayapaan. Tulungan mo kami na sa mga bagay na ito, ang mga alalahanin ay pansamantalang lumisan sa amin at ang kasaganaan, ang mga biyaya na iyong ipinangako ay aming matamasa at pansamantalang ito'y aming matagpuan. Aming Yahawa sa mga araw na ito at sa mga oras na ito, kayo po ang patuloy naming pinararangalan, dinadakila, sinasamba at niluluwalhati sapagkat nililimot na namin ang mga nagpakilala sa aming hindi kayo. Sa araw na ito, muli namin kayong kinikilala, tinatanggap na aming buhay na ikaw ang tunay na gumawa at lumikha sa amin at ng buong sanglibutan.
Papuri, pagdakila, pagluwalhati at karangalay para lamang sa iyo sa pangalan ni Mashiach Yahweh Shai na aming tagapagligtas. Yaman. Yeah. Apa Yahweh, Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay.